Magandang araw mga kananay. Dahil tag-araw na naman nga ay meron na naman bulaklak nga ng alokon. Tuwing tag-araw nga lang ito namumulaklak. Habang nagkakape nga ako ito at sinimulan ko na nga magmain nitong alokon. Sa mga hindi nga familiar dito ay tinatawag nga rin yan na himbabao dito sa amin. Bulaklak nga yan ng punong kahoy at napakasarap nga yan ihalo sa pakbet o kahit nga timpuro. At yung iba nga ay nahalo pa nga yan sa munggo. Pero ako ngayon nga ay for today's luto serye ay iluluto ko nga lang yan na iaabraw sa bagoong. Sa inyo mga kananay, meron nga din bang mga ganito? At nag-uulam din ba kayo ng ganito? Comment naman kayo kung nag-uulam nga kayo o di kaya naman ay kung taga saan kayo. Gumamit na nga lang din ako ng gunting para mas mabilis nga ako maghimay nitong ating mga alokon. Mamaya-maya nga ay naisip ko maliligo muna ako. Kaya naisipan ko nga ihinto muna pero sabi ni ate siya na daw muna ang gagawa at tutulungan niya na daw akong maghimay nitong mga alokon. Napaka matulungin nga niyang mga bata na yan. Nang makaligo naman ako ito at sinibulan ko na nga magparingas dito sa kahoy para makapagsalang na nga ako na sinaing habang naglilinis nga si ate nung ating mga alokon. Maiba na nga tayo mga kananay. Talagang pataas na nga ng pataas ng mga bilihin at isa na nga doon ang gasol. Kaya mabuti na lang at may alternatibo nga akong magagamit na pangluto. Sa mahal ba naman ng gas ngayon? Yung pambili nga ng gas ay pwede nang ipambili nga ng bigas. Kung tutuusin nga ay mas mataas na nga ang gas kaysa sa bigas. Gumagamit nga din ako ng uling at salitan nga yan na ginagamit ko na pangluto. Isa nga yan sa kagandahan kapag nakatira ka sa probinsya ay hindi mo na kailangan bumili ng gas at dahil libreng-libre lang naman ang kahoy, basta masipag ka lang mangahoy, ay hindi ka nga mawawala ng panggatong. Kaya masasabi kong napakasarap nga tumira dito sa probinsya. Nakapagsaing na nga ako kaya ito at tinayos ko na nga itong aking pag-aabrawan nitong aking alokon na iluluto. Isinabay ko na nga ilagay yung mga kamatis para maisabay na ding makuluan itong ating mga kamatis. At nung kumukulo na nga ito at maglalagay na nga ako ng bagoong. Syempre ilalagay na nga rin natin itong mga alokon. Pasensya na nga kayo't nag-iingay na naman nga yung mga baboy namin dito sa likod. Pag ganitong oras talaga ay nag-iiyakan na yan at naghihingi na nga ng mga pagkain nila. Nang mailagay ko na nga lahat ito at hahaluin ko lang ng saglit. At para na din mailubog sa tubig yung ating mga alokon. At para mas mabilis nga din siya maluto. Tatakpan lang natin yan at hihintay nga natin kumulo. At heto nga at mamaya-maya lang ay kumukulo na nga kaya maglalagay na nga tayo dito na ating betsin. Halo-haluin lang natin para ma-absorb nga ng gulay yung ating inilagay na betsin. Tinakpan ko lang ulit at hinintay nga makuluan at maluto na mabuti yung alokon. At eto nga, luto na nga itong ating alokon kaya po pwede na tayong kumain at pagsandok. Eto nga at agad-agad ay nagsandok nga ako at akin na nga pinapak yung iba. Napakasarap nga rin talaga at talagang tamang-tama lang yung pagkakaluto ko at alat. At syempre pa hindi natin kakalimutan magpasalamat sa ating Panginoon kaya naman thank you Lord sa mga blessings. Hanggang dito na lang muna mga kananay. Follow for more at huwag nyo kakalimutan mag-like at subscribe. I-follow nyo na rin ako sa aking Facebook page na Buhay Nanay. Yun lang. Salamat sa inyong panonood. God bless.